Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Nagbabanta ang mabilis na lumalakas na El Nino na magdulot ng malawakang pagbaha, pagkalat ng mga nakamamatay na sakit, matinding init, at tagtuyot sa ilan sa mga komunidad na pinakananganganib sa silangang Africa at Asia. Ayon sa mga samahang nagbibigay ng tulong na makatao, maaari nitong tuluyang sirain ang kabuhayan ng milyon-milyong taong dumaranas na ng digmaan, kahirapan, paglikas at iba pang malulubhang krisis. Sa formal na pahayag ng International Rescue Committee o IRC, tinukoy ang Kenya, Uganda, Somalia, Bangladesh, Pakistan, at Afghanistan bilang ilan sa mga bansang maaaring makaranas ng pinakamabigat na epekto. Marami sa kanilang mga mamamayan ang wala ng sapat na pagkain, malinis na tubig, matatag na tirahan at kakayahang harapin ang panibagong sakuna. Ayon kay Bob Kitchen, Vice-Presidente ng IRC para sa mga emerhensiya, sabay-sabay na ngayon ang paglapit ng iba't ibang krisis sa mga lugar na may pinakamaliit na kakayahang tumanggap ng panibagong dago. Binigyang diin niyang mas mura at mas makataong kumilos bago bumuhos ang malalakas na ulan kaysa maghintay hanggang mawalan ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay ang mga mamamayan. Kinumpirma ng World Meteorological Organization o WMO na nabuo na ang El Nino sa tropikal na bahagi ng Karagatang Pasipiko. Inaasahan itong mabilis na lalakas sa mga susunod na buwan, kaya tumataas din ang posibilidad ng matinding init, tagtuyot, malakas na pag-ulan, at iba pang mapanganib na pagbabago sa lagay ng panahon sa maraming bahagi ng mundo. Ayon sa WMO, mabilis na lumalakas ang El Nino mula Hulyo hanggang Setyembre ng taong 2026. Karaniwang naabot ng ganitong penomeno ang pinakamataas na lakas nito sa pagitan ng Nobyembre at Pebrero. Gayunman, maaring magkakaiba ang epekto nito sa bawat bansa depende sa lokasyon, panahon at iba pang salik na nakaaapekto sa klima. Ang El Nino ay isang likas na fenomenong pangklima na kaugnay ng hindi pangkaraniwang pag-init ng ibabaw ng dagat sa gitna at silangang bahagi ng Karagatang Pasipiko. Karaniwan itong nagaganap tuwing 2 hanggang 7 taon at maaaring tumagal ng 9 hanggang 12 buwan. Nangyayari ito kapag humihina ang hanging pangkalakalan na karaniwang nagtutulak sa mainit na tubig patungo sa kanlurang bahagi ng Karagatang Pasipiko. Dahil dito, kumakalat pabalik sa gitna at silangang bahagi ng karagatan ang mainit na tubig na nakaaapekto sa normal na pag-ikot ng hangin, pag-ulan at temperatura sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Maaari itong magdala ng labis na pag-ulan at pagbaha sa ilang rehiyon, habang nagdudulot naman ng matinding init at tagtuyot sa iba. Ang ganitong kawalan ng balanse ay maaaring sumira sa mga pananim, magpababa sa supply ng malinis na tubig, magpalaganap ng mga sakit, at magtulak sa libu-libong pamilya na lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Mas mapanganib ang paparating na El Nino dahil marami sa mga komunidad na maaaring tamaan nito ay hindi pa nakababangon mula sa mga naunang kalamidad. Ang matagal na tagtuyot, patuloy na digmaan, sapilitang paglikas, mataas na presyo ng pagkain, at kakulangan sa pondong pantulong ay nagpahina na sa kanilang kakayahang harapin ang panibagong krisis. Sa silangang Africa, maaaring magdala ang El Nino ng tuyong panahon sa ilang lugar bago ito sundan ng mas malalakas na pag-ulan sa huling bahagi ng taon. Ang sabay na pagbabago ng temperatura sa Karagatang Indiano ay maaari ring makaapekto sa dami at direksyon ng pag-ulan, kaya tumataas ang panganib ng pagbaha, pagguho ng lupa, at pagkasira ng mga ari-arian. Sa Somalia, may 60% posibilidad na makaranas ang timog at timog-kanlurang bahagi ng bansa ng higit sa karaniwang dami ng ulan. Kapag nagsabay ang malalakas na ulan sa kabundukan ng Ethiopia at ang lokal na panahon ng pag-ulan, maaring mabilis na tumaas ang tubig sa dalawang pangunahing ilog ng Somalia. Maaari nitong bahain ang mga sakahan, kontaminahin ang mga pinagkukunan ng tubig at magpalaganap ng kolera at matinding pagtatae. Tinatayang 4,800,000 mamamayan sa Somalia ang nangangailangan na ng agarang tulong dahil sa tagtuyot, kagutuman at paglikas. Maaari pang tumaas ang bilang na ito kapag dumating ang malawakang pagbaha. Noong 2023, halos 13,000 tonelada ng pananim ang nawasak ng pagbaha sa Somalia. Buong bayan at lungsod din ang napinsala. Nagbabala ang mga dalubhasa na maaaring mas malala ang magiging epekto ng susunod na malaking pagbaha dahil mas mahina na ngayon ang kakayahan ng mga pamilya at pamahalaang lokal na makabangon.
Ayon sa FEWSnet, nahaharap sa kapani-paniwalang panganib ng taggutom ang ilang lugar sa timog ng Somalia kapag naging sukdulan ang pagbaha. Ang mga komunidad na matagal nang nakikipaglaban sa tagtuyot at kakulangan sa pagkain ay maaaring mawalan ng mga pananim, alagang hayop, tahanan at huling pinagkukunan ng kabuhayan. Sa Kenya, tinatayang nasa 80 hanggang 82% ang posibilidad na magpatuloy ang El Nino hanggang sa pagtatapos ng taon. Dahil dito, pinagana na ng pamahalaan ang pambansang balangkas nito sa pagtugon sa sakuna bilang paghahanda sa mas mataas na panganib ng pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahan din sa Uganda ang paglipat mula sa mas tuyong mga buwan patungo sa panahong mas madaling magkaroon ng pagbaha sa huling bahagi ng taon. Mahigit 413,000 mamamayan ang naapektuhan noong nakaraang pag-ikot ng El Nino, kaya nangangamba ang mga samahang pantulong na maaari na namang magkaroon ng malawakang paglikas at pagkalat ng sakit. Sa Bangladesh, naging nakamamatay na ang kasalukuyang panahon ng malalakas na ulan. Hindi bababa sa 15 lumikas na Rohingya ang napaulat na nasawi dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa sa mga kampo sa Cox's Bazar. Mahigit 10,000 iba pa ang napilitang lumikas mula noong unang bahagi ng Hulyo. Lubhang siksika ng mga kampong ito at marami sa mga pansamantalang tahanan ang nakatayo sa mga dalisdi at lugar na madaling bahain. Kapag nagpatuloy ang malalakas na ulan, maaaring mas marami pang pamilya ang mawalan ng tirahan at malantad sa maruming tubig, sakit, gutom at kawalan ng ligtas na masisilungan. Sa Pakistan, inaasahang magiging mas mababa sa karaniwan ang pana-panahong pag-ulan habang patuloy na tumataas ang temperatura. Gayunman, nahaharap naman ang hilagang kabundukan sa biglaang pagbaha dahil sa mabilis na pagkatunaw ng mga nagyelong masa sa kabundukan. Maaari itong magpadala ng rumaragasang tubig patungo sa mga pamayanan at infrastruktura sa ibaba. Sa Afghanistan, maaaring magdala ang El Nino ng higit sa karaniwang dami ng ulan. Dahil dito, malalawak na bahagi ng bansa ang maaaring malagay sa panganib ng pagbaha. Napakahirap ng kalagayan dahil maraming pamilyang Afgan ang kulang na sa pagkain, maayos na tahanan, serbisyong pangkalusugan at sapat na pagkakakitaan. Nagbibigay ng IRC ng salaping tulong sa ilang pamilyang pinakananganganib bago pa tumama ang sakuna. Nagagamit nila ito upang bumili ng pagkain at tubig, protektahan ang kanilang mga alagang hayop, at maiwasang gumawa ng mga desperadong pasiya tulad ng pagpapatigil sa pag-aaral ng mga anak o maagang pagpapakasal sa mga batang babae. Nagbabala rin ang World Bank na maaaring bumaba ng 20 hanggang 50% ang produksyon ng bigas sa mga lugar na matinding maaapektuhan. Kabilang sa mga pinakananganganib ang Timog Asya, Katimugang Afrika at ilang bahagi ng Silangang Asya. Pangunahing pagkain ang bigas ng milyon-milyong mamamayan sa mga rehiyong ito. Kapag bumaba ang ani, maaaring kumonti ang supply at tumaas ang mga presyo. Ang mga may hirap na pamilya ang unang maaapektuhan dahil malaking bahagi ng kanilang kita ang ginagamit na nila upang bumili ng pagkain. Kasabay nito, patuloy na tumataas ang halaga ng pataba at iba pang kailangan sa pagsasaka. Sa unang 5 buwan ng taong 2026, tumaas ng 35% ang pandaigdigang presyo ng pataba kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ang mga pagkagambala sa daloy ng enerhiya at pataba mula sa rehiyon ng Golpo ay nagdaragdag din sa gastos ng produksyon at transportasyon. Kapag hindi nakabili ng sapat na pataba ang mga magsasaka, maaari pang bumaba ang ani at tumaas ang presyo ng mga pangunahing pagkain sa mga pamilihan. Dahil dito, nananawagan ng International Rescue Committee sa mga pamahalaan at bansang nagbibigay ng pondo na suportahan agad ang mga hakbang na ginagawa bago pa tumama ang kalamidad. Kabilang dito ang pagbibigay ng salaping tulong, malinis na tubig, impormasyon tungkol sa panahon at maagang babala sa mga pamilyang nasa panganib. Binigyang diin ng IRC na ang maagang pagkilos ay nakapagliligtas ng buhay, nakapag-iingat ng kabuhayan at nakababawas sa laki ng pinsala. Mas makataw at mas matipid ang paghahanda bago pa dumating ang malalakas na ulan kaysa maghintay hanggang mawalan ng lahat ang mga biktima. Ang lumalakas na El Nino ay hindi lamang isang pangkaraniwang pagbabago sa lagay ng panahon. Para sa milyon-milyong taong nabubuhay sa gitna ng digmaan, kahirapan, gutom at sapilitang paglikas, maaari itong maging panibagong kalamidad na maglalagay sa kanilang buhay sa matinding panganib. Sa mga susunod na buwan, magiging mahalaga ang mabilis na pagkilos ng mga pamahalaan at pandaigdigang samahan. Ang bawat maagang babala, ligtas na tirahan, supply ng malinis na tubig,
at agarang tulong na maihahanda ngayon ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng kaligtasan at trahedya para sa mga komunidad na direktang nasa landas ng paparating na sakuna.